Aming Diyos, maraming salamat po sa natapos na pagsamba. Salamat po sa inyo pong mga salita at maging sa mga elements of our worship. Lahat po ng mga ito ay kinakasangkapan niyo po upang kami po ay magkaroon ng pananampalataya at makita namin si Christ bilang pleasurable. Salamat po, Panginoon, sa aming pagsamba. At samahan niyo pa rin po kami sa pag-aaral ng inyo pong salita patungkol po sa pagsusupport sa ministry and paano kami mag-fund ng ministry. Tulungan niyo po kami na sumunod sa inyo pong mga salita at magkaroon din po kami ng cheerful heart na magbigay. Kayo lamang po ang mag-glorify sa aming pag-uusapan sa pangalan ni Jesus. Amen. Itutuloy lang po natin yung ating series about the Dorean Principle. So, natapos po tayo last Sunday. Tayo po ay nasa chapter 4 na at ang title po ng chapter 4 is The Burden of Support. So, makikita po natin dito sa diagram, tiningnan po natin yung burden as difficulty and burden as obligation. So, same pa rin po yung diagram natin na tinatanggi po ng scripture, yung direct obligation sa minister, yung giver sa minister, tinatanggihan po ng Biblia, yung reciprocity, pero tinatanggap ng scripture yung co-labor. Giver ay sumasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang giving, and then ang Panginoon ang nagpo-provide ng mga needs ng ministers. So, napag-aralan po natin last Sunday yung pagtanggi ni Apostle Paul ng support from Corinthian Church and Thessalonica. So, yun yung nakita natin. Yung reason is biblical principle kung bakit siya tumatanggi, or may tinuturo siyang principle na hindi makita na yung ministry ay binibili or pinapaltan or nilalagyan ng value. Kaya mayroon doong pagtanggi, hindi tinatanggap. Nakita natin doon sa mga passages, may pagtanggi si Apostle Paul sa support ng Corinthian Church and then sa Thessalonica. Pero, encourage yung giving ng Philippian Church. At yun po yung ating titingnan ngayon sa ating pong pagpapatuloy. So, mabilis lamang po ito. Philippian partnership. So, yun po yung contrast. Tumatanggi siya doon sa ibang part, yung giving ng Corinthian Church and Thessalonica, pero highly encourage yung giving ng Philippian Church. So, buksan niyo po ang inyo pong mga Biblia sa Philippians chapter 4, verses 10 to 20. Pwede po bang may magbasa ng Philippians 4, verses 10 to 20? Verse 10, "But I rejoice in the Lord greatly, that now at last you have received thinking about me. Indeed, you were thinking about me before, but you lack opportunity. Not that I speak from want, for I learned to be content in whatever circumstances I am. No, I know how to get along with humble means, and I also know how to live in abundance. In any and all things, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through Christ, through Him who strengthens me. Nevertheless, you have done well to fellowship with me in my affliction. And you yourselves also know, Philippians, that at the first preaching of the gospel, after I left Macedonia, no church fellowshiped with me in matter of giving and receiving, but you alone. For even the Thessalonica, you sent a gift more than once for my needs. Not that I seek the gift itself, but I seek the fruit which increases to your account. But I have received everything in full and have an abundance. I have been filled, having received from Epaphroditus what you have sent, a fragrant aroma,
an acceptable sacrifice, pleasing to God. And my God will fulfill all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Now to our God the Father be the glory forever and ever. Amen. So, ito yung passage na nagpapakita ng case, na napakagandang case about the Dorean principle. Parang may mga irony yung mga ginagamit ni Paul na nagpapasalamat siya, I rejoice in the Lord greatly. Sabi doon, now at last you have revived your thinking about me. And then, sabi doon, you were thinking about me before, but you lacked opportunity. Pumapatungkol po ito sa financial support based sa context. Pero ang sinabi ni Paul, not that I speak from want. So parang hindi siya nagpapasalamat. Not that I seek from want. And then sinabi niya din sa 17, not that I seek the gift itself. So ang pinapakita po dito ni Apostle Paul, yun yung makikita natin, that Paul willingly accepts material support from the Philippians, distinguishing their contribution and acts of co-labor rather than reciprocity. So makikita natin bakit may language si Paul, I'm not speaking from want, hindi dahil may pangangailangan ako, or not that I seek your gift. Nagpapakita doon ng indirect. Hindi dahil kayo yung, parang sinasabi ni Paul, hindi kayo nagbibigay sa akin, not I seek the gift or from want. So this contrasts with his approach to the Corinthians and Thessalonians. Nakita natin where he avoids creating a direct obligation through material reciprocity. So Paul highlights the concept of co-labor doon po sa dalawang beses niyang ginamit na word. Balikan natin yung Philippians 4. You have fellowship with me in my affliction. So yan po ay nasa context po na financial support yung tinutukoy. You have done well to fellowship with me in my affliction. And then binanggit po ulit yan doon sa verse 15. No church fellowship with me in the matter of giving and receiving but you alone. So ang ganda po ng Greek word or yung word na ginamit ni Apostle Paul, fellowship, koinonia, sharing. Ibig sabihin hindi sila relationship between employer and employee but partnership. Parang business partners na equal yung dalawang party na nagpa-partner. So, this term frequently denotes functional partnership rather than just mutual trust. For instance, Luke uses koinonia to describe a business cooperative among fishermen. So, ginagamit din yung word na koinonia, business partnership. So I believe kapag partner kayo, hindi siya relationship between employer and employee. Ibig sabihin, equal kayo doon sa inyong gagawin. Sabi ni Conley Owens, bilang point natin, when the apostle repeats this word in his epistle to the Philippians, yung word na koinonia or fellowship, describing their mutual relationship, the concept of a joint business venture should color our understanding of their contribution. So, tinuturing ni Pablo yung Philippian church not as employers, but partners. So, yun yung sinasabi dito ni Apostle Paul. Paul uses distinct commercial language in Philippians 4, 10-20 to describe the Philippians' support, emphasizing that their gift is not merely a donation. So hindi lang siya donation, but a shared resource for gospel advancement. Kasi while we encourage donation from others, pero yung language ay hindi ito mere donation na parang walang commitment. Di ba yung donation, pwedeng one time ka lang magdo-donate. In fact, UNICEF, mayroon doong choice kapag yung sa mall,
mayroon lang minsanan, mayroong monthly. So, ako, mayroon doon, nagbigay ako minsanan, isang beses lang. So, donation, walang commitment. Pero doon kay Apostle Paul, ang ginamit niya is fellowship, sharing. Ibig sabihin, mas malalim. Hindi lang siya pumapatungkol doon sa act ng giving na parehas silang nagseserve, kundi yung mutual relationship nila sa isa't isa because of Christ. Sharing a commonality because of Christ. So hindi siya merely donation, kundi ito ay resource or treasury for gospel advancement. This relationship is likened to an investment in a common enterprise. Yun daw yung language, yun daw yung sense nung sinasabi dito ni Apostle Paul na para silang nag-i-invest. Na hindi siya mere donation, kundi investment, with the Philippians funding Paul, a skilled laborer, to achieve their shared mission. So while nagpa-fund yung Philippian church, pero both ito ay investment, hindi para kay Apostle Paul, kundi doon sa kanilang common or shared mission. Since both parties aim to promote the gospel, their partnership does not establish a direct obligation to Paul, avoiding the characteristics of necessity or proportional exchange. Kaya yung mga language ni Paul, yung mga clarification niya, verse 11, not that I speak from want. Hindi dahil nagsasalita ako na may pangailangan. Doon sinabi niya na ang kanyang contentment ay ang Panginoong Jesucristo. Hindi, inulit niya ulit yun, not that I seek the gift itself. So nagpapakita yung mga phrases na yon na tinatanggihan ni Apostle Paul na isipin ng Philippian Church na sila talaga yung nagbibigay kay Apostle Paul. Ayaw niyang maipakita, napaka ingat ni Apostle Paul dun sa mga language na yon. At hindi lang yun na parang gusto lang niya maging magaling, kundi maingat siya dun sa mga language na yon para maipakita na ang blessing, kung may nare-receive man siyang mga material blessings, hindi yun galing directly sa Philippian church, kundi ito ay mediated by God. Si Julian, ginamit ito ni Conley Owens. Si Julian, di ko alam kung paano ito basahin, Ogreus. Nag-advance siya ng study on the relationship between Paul and the Philippians, highlights their partnership, para dito kay Julian, as a collaborative effort rather than a reciprocal exchange. Ito yung primary source ni Conley Owens na commentary upang maipakita na for Julian na ang sinasabi daw dito ni Apostle Paul sa Philippians 4 is collaboration instead na reciprocity. He explains that Paul and the Philippians contribute to a common fund for gospel work where contributions vary in amount and type. So yung co-labor, hindi lang siya pumapatungkol dun sa act of giving, pwedeng service, pero nag-i-invest sila doon sa isang common fund or gusto nilang i-advance yung kanilang common goal. So unlike a typical quid pro quo exchange, their relationship reflects mutual labor, with the Philippians providing financial resources and Paul contributing his skills, time, and energy to their shared mission. So parehas silang laborers, ito na yung na-establish natin at ito yung mini-mirror ni Apostle Paul dun sa principle ni Christ na lahat tayo ay mga laborers sa kingdom ng Panginoon sa pag-advance ng kingdom, pero may magkakaibang mga trabaho or magkakaibang mga ginagawa. Ang language ni Conley Owens, thankless thanks. Kasi nga, not that I seek from want, not that I seek the gift. Parang nagpapasalamat siya, pero hindi naman siya nagpapasalamat. Kaya ang tawag ni Conley Owens, the thankless thanks in Philippians become clearer
when viewed through the lens of co-labor. Kaya kaya magsalita ni Apostle Paul, not that I seek from want, not that I seek the gift, dahil alam ni Apostle Paul na yung ginagawa nila na pagbibigay is not primarily para kay Apostle Paul, kundi ito ay pagsamba nila sa Panginoon. So although Paul writes to the Philippians after receiving their financial aid while imprisoned, he only directly acknowledges their gift at the end of the letter. Sinabi doon ni Apostle Paul, he emphasizes his sufficiency without their support. So kahit wala yung support ng sabi ni Apostle Paul, natuto siyang sa kagutuman, sa kabusugan. Doon na po yung familiar tayo na passage, I can do all things through Christ, na ginagamit sa lahat ng mga, sa exam, sa panliligaw. Pero yung context dito is a ministry. Sabi niya doon, kahit wala yung support niyo, yung pinopoint ni Paul, I can do all things through Christ. So nakikita niya ito na ang Panginoon yung nagpo-provide ng kanyang contentment, even yung mga provisions. So this approach reflects the partnership's spiritual nature. So their giving is primarily directed to God, not to Paul personally or directly. Linaw po nung text natin doon sa verse 17, not that I seek the gift itself. Kundi ano yung sinisik niya? I seek the fruit which increases to your account. So, hindi nag-i-invest sila, yung Philippian church, directly kay Apostle Paul. Yun yung sinasabi ni Paul, hindi ko sinisik yung investment nyo sa akin, kundi yung fruit ng gospel that will credit to your account. Ibig sabihin, hindi si Apostle Paul yung magbabalik ng favor. Sila ay nag-i-invest para sa kingdom ng Panginoon at ang Diyos ang magbibigay ng reward sa kanila. Anumang uri ito ng reward. So yun yung sinasabi ni Apostle Paul, hindi siya yung magbibigay ng reward. Dahil wala naman siyang kakayahan na magbigay ng spiritual na reward. Kundi yung kanilang ginagawa, while material provision ito ay nasa lente ng pananampalataya o ng ebanghelyo. So the epistle therefore lacks the typical gratitude of a thank you letter, as their shared purpose transcends Paul's material well-being. So ang pinag-uusapan dito ay hindi lang yung pagsusupport ng Philippians, kundi yung principle na para kanino yung kanilang pagbibigay, para sa anong bagay yung kanilang pagbibigay. Sabi ni David Briones, recipients merely pass on the commodity of another as mediators or mutual brokers. In this way, both mediating parties equally share a vertical tie obligation to God, which partly, though not completely, disentangles the horizontal ties of obligation to each other. Put simply, because of the divine third party, obligation ceases to be primarily between Paul and the Philippians. Ang ganda nun. Sinasabi ni David Briones, while mayroong agreement si Paul at Philippian Church, pero dahil may third party, yun yung mediator, hindi nagiging direct yung obligation ni Apostle Paul at ng Philippian Church. Kaya nandun yung language na not that I seek from want, not that I seek the gift. So babalikan po natin yung diagram. Tinanggihan ni Apostle Paul yung Corinthians and Thessalonians dahil nakikita nila ito as paglalagay ng value sa minister or reciprocity, burden, directly obligation to the minister. Pero he encouraged ni Apostle Paul, nagre-rejoice siya. I rejoice in the Lord. Dahil nakikita ito ng Philippian church as co-labor. Yung Philippians
obligated silang mag-support sa ministry as their service directly to God. At ang sabi doon ni Apostle Paul doon sa 13, ang Panginoon na nag-provide sa kanya even sa kabusugan at sa kagutuman. So Paul's description of Philippians' gift as a sacrifice solidifies this mediated obligation. Balikan natin yung verse 18. Yung support, pumapatungkol po dun sa kanilang material support or yung money. Sabi ni Paul, verse 18, "But I have received everything in full and have an abundance. I have been filled, having received from Epaphroditus what you have sent." So hindi nawawala yung transaction between the Philippian church and the Apostle Paul. Nandun yon, pero nung sinabi ni Apostle Paul, a fragrant aroma, an acceptable sacrifice, pleasing to God. So while natatanggap ni Apostle Paul yung material support ng Philippian church, pero yun ay considered worship, pleasing aroma to God, not to Paul. Si Paul yung recipient ng blessing, pero yung direct na pag-act ng giving na yon is their worship sa Panginoon. So sabi ni Owens, while the Philippians render material support ultimately to Paul, the religious term sacrifice indicates that in a more immediate sense, they render it to God. Just as Old Testament Israel sacrificed to God by giving to his priest, the New Testament church often sacrifices to God by giving to his ministers. So, dito makikita natin yung hindi magiging beholden yung minister sa church and vice versa. Dahil nakikita nila yung minister at yung giver or yung church, both sila ay nagse-serve para sa Panginoon at ang Panginoon ang nagpo-provide ng spiritual and physical need nilang dalawa. So the Dorean principle resolves the issue of burden by contrasting reciprocity with co-labor. Yun yung nakita natin. And maganda po kung saan nagtapos si Apostle Paul. Ano pong sabi ni Apostle Paul? Dahil doon sa mediated blessings na sila ay nagse-serve directly sa Panginoon, and si Paul, ang mga natatanggap niya, ang Panginoon, yung kanyang contentment at nagpo-provide sa kanya. Ang ganda po ng verses 19 and 20. "And my God will fulfill all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus." Kanino ang kaluwalhatian? Ang sabi ni Paul, "Now to our God and Father be the glory forever and ever." And I think, dun yung problem ng reciprocity, kanino na pupunta yung glory sa direct transaction between the minister and the supporters? Kanino na pupunta yung glory? Hindi na pupunta sa Panginoon dahil church yung nag-provide ng need ko. Salamat sa church. Directly. Pero kung makikita natin sa lens ng mediated blessings, makikita natin na ang Panginoon lamang ang tatanggap ng kaluwalhatian. So hanggang doon na lamang po ang ating pag-aaral. Meron po ba kayong clarification, questions, addition, reflection? Pwede po. Question po, clarifications? Si Pastor. Salamat Brother Esek no doon sa pag-clarify regarding doon sa pagkakaroon ng burden, and that is why ang binibigyan din ng ina-unburden ng Dorian principle yung ating ministry, kasi
when we see yung ministry nga naman really as our direct obligation towards God, nagiging light yun. Sinabi ni Christ yun, di ba? For my burden is light, di ba? Yung pamatok niya ay magaan. And so, kaya magaan yun, dahil siya yung unang nagkaloob na ng kanyang buhay, ibinigay niya na yung ating kaligtasan, yung kanyang dugo ang siyang dumanak sa atin. And so, whatever it is that we give back to God as a form of our thanksgiving, whether ito ay paglilingkod natin sa church or whether ito ay pagkakaloob natin materially, we can never outgive the Lord, no? In whatever it is na kanyang binigay sa atin. And so when we see ministry in that sense, hindi siya reciprocity, makikita talaga natin yun na whatever it is na binigay ko at nirender ko sa Panginoon, laging kapos yun. Kahit kunin ko yung buong eternidad na magbigay sa Diyos, hindi ko maibabalik yung kanyang kaloob sa akin. And that is why it makes ministry and whether giving or service very light sa puso natin. But ang ganda ng pinoint ni Brother Ezek, pag tinignan natin siya as reciprocity na, dahil nakatingin lang tayo doon sa tao, it becomes a burden. No, kasi napaka-imperfect ng mga service natin sa isa't isa. And ito pa yung masakit kung minsan, parang inaalok sa yung isang bagay na hindi mo naman binibili pero kailangan mong bilhin. Parang ganon. Kaya nagiging burden na siya because deep inside our hearts we know that whatever it is na pinaglingkod sa atin ng pastor natin and whatever o ng mga workers natin sa church, no? And whatever it is na binigay din naman ng simbahan sa atin para sa mga workers sa church, we know for a fact na hindi yun galing sa kanila. Ito ay galing sa Panginoon. And so that really unburdens yung ministry sa kayong pagbibigay. So salamat doon, Brother Ezek. It's very clarifying, no, kung bakit natatanggal ng Dorian principle yung burden sa giving saka sa ministry. Salamat doon, Pastor. Yung actual case na pwede kong mapinpoint nung pinag-aaralan natin to sa group sa online, may isang question doon na what if hindi na siya na be-bless doon sa preacher? May nag-question nun. While clarify ko na hindi natin tinotolerate yung walang gift na preacher, dapat siya ay nagle-labor. Mahalaga yon. Pero pinakita natin na hindi siya nagbibigay dahil maganda yung preaching. Nagbibigay siya dahil pagsamba niya yon sa Panginoon. Ang tanong kasi niya nun is, doon na lang ba ako magbibigay sa nabe-bless ako na preacher? So parang yun yung problema ng reciprocity na idea. Na unknowingly, ganun yung nagiging effect sa mga tao na dahil hindi na ako nabe-bless dito, ayoko na magbigay. Na as if binibili niya yung preaching, nilalagyan niya ng value. So unknowingly, ganun yung naging mentality niya. So by God's grace, kinorek natin yun na pwede mo yung i-deal yung kanyang preaching, pwede mong kausapin yung pastor or preacher kung pinakita ko yung tama yung process, pero yung pagbibigay mo, hindi yan para sa kung maganda ba yung preaching, kundi pagsamba mo yan sa Panginoon. Kaya lumalabas, hindi parang napipilitan ka na kailangan kong bilhin kailangan kong tanggapin kasi parang ang pangit ng preaching pero kailangan magbigay. Parang gano'n. Hindi reciprocity kasi yung tingin. Sige po, Brother Benji. Thank you, Brother Isaac, sa lecture. For clarification lang, sa verse 17, di ba sabi doon, not that I seek the grape, but I seek the fruit that increases to your credit. Kanina piniliwanag mo na the more you give na, the more it's blessing you. So minsan kasi nagagamit ito ng prosperity gospel. So tama ba yun na maging motivation ng pagbibigay dahil merong babalik sa'yo? Secondary po yun. Kailangan nating makita na while mali po yung prosperity gospel, dahil po ang problem po sa prosperity gospel, ang nagiging end is yung reward ng material blessing. Hindi po tinatanggi ng scripture. In fact, kay Apostle Paul sa Galatians, yung pag nag-sow ka sa spirit, magre-reap ka, yun po ay material ang tinutukoy po doon.
So, hindi po natin inaalis yung material blessings sa tuwing nagiging generous tayo. Ang problem po sa prosperity gospel is natapos na lang doon. Pero pag binalikan po natin yung mga text na yon, ang end po ng lahat ng pagbibigay nila ay hindi yung pag-increase ng reward, kundi sanctification. Heavenly po, hindi yung physical reward. So, ibig sabihin, yung material reward na matatanggap ng isang generous giver, ang magiging end nun is for his sanctification. Lalo siyang magiging generous. By being generous, makakatanggap siya ng reward. Hindi po natin inalis yung financial reward, pero hindi po doon natatapos yung tinuturo ng Biblia. Lalo pa siyang masasanctify, lalo pa siyang magiging generous. Bibigyan siya ng kakayanan ng Panginoon na lalong maging generous. So hindi po, maging maingat po tayo doon sa mga ganong passage na tinatanggihan natin dahil sinasabi rin po ng text na mayroon talagang reaping materially. Pero ang problem nga sa prosperity gospel, yun yung naging end. Instead na sanctification. Salamat po. Okay lang, Brother S, follow up ko lang sa side din naman ng mga preachers saka mga laborers sa church. At the end of the day, hindi rin siya nagiging burden kapag hindi makasupport ng enough. Kasi napaka-subjective ng enough eh. 'Di ba? Alam natin na yung mga pangangailangan natin and syempre the corruption of our hearts could never really say what is enough, no? And so kapag dumating man sa point na ganon sa mga laborers saka sa mga preachers, kapag dumating sa point na yung support ng church ay hindi rin, somehow parang enough for them, hindi nagiging burden yung service sa kanila. Kasi alam nila na ang Panginoon kailanman hindi talaga nagkulang. And so whatever it is, whether abounding or abasing, andun yung faithfulness ni Paul sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, may support man o wala. And so yung kanyang service sa Panginoon is walang burden talaga kasi alam niya that Christ has given him all. And so, sa pag-abase man is nandun yung faithfulness niya. Hindi naging burden kailanman yung pag-serve niya sa Panginoon. So, Tama yun, Pastor. Kasi nung hindi ko pa alam yung Dorean principle, may temptation talaga sa mga preacher, lalo kapag lagi silang na-invite outside. So may invitation na mag-pray ka na sana madami sa akin mag-invite outside para mas madami yung support. So may ganun temptation na parang may ganun nga, unknowingly parang pinagkakakitaan talaga yung Word of God. So, while may ganun na akong understanding dati na yung about sa pagsiserve sa Panginoon is directly sa Kanya, mas naging malinaw, mas naging specific nung natutunan ko tong Dorean principle na, yun nga, maganda yung point mo pas na sinabi ni Apostle Paul na dahil ang pinaglilingkuran niya ay yung Panginoon mismo, ano man, nasa kagutuman man, nasa kabusugan man, may contentment sa Kanya. Kaya nga, doon sa, naging maingat din ako when it comes sa ministry, kasi may mga offer dati na ang unang offer is support and finance, comfort. Instead na yung ministry mismo. Medyo nagiging maingat ako sa ganong offer na parang aanhin ka doon sa money instead na ano ba yung service na gagawin muna. So ako personally, nag-iingat ako sa mga ganong offer or language kahit hindi man directly offered sa akin, kundi yung language na ang pang-front is comfort and support. While hindi siya masama lalo sa mga may family, pero magandang unang-munang mapag-usapan ano yung service na gagawin para sa Panginoon. Sige po, ituloy po natin mamaya yung ating discussion. Let's pray po. Aming Diyos, maraming salamat po sa pag-aaral namin dito sa Philippians 4, kung saan nakita namin yung contentment ni Apostle Paul ay hindi dahil magbibigay yung Philippian church while thankful siya sa support ng Philippian church,
Pero nakita namin na ang contentment at ang kanyang pananampalataya na magbibigay sa kanya ng kanyang mga pangailangan ay ang Panginoong Hesukristo. At gayon din naman, salamat po sa example na iniwan po ng Philippine Church din na nagbigay po sila beyond their means. Kahit po sa kakulangan, sila po ay nagbigay sa ministry ng Word. At sinabi ni Apostle Paul na ito ay naging pleasing aroma and sacrifice sa inyo. Nawa, ganito rin po, Panginoon, ang maging sacrifice namin sa aming giving. Nawa ay maging confident kami na ganito rin po yung nangyayari, na ito ay pleasing aroma and sacrifice to you. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita. Kayo lamang po ang mag-glorify. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.